Sa loob lamang ng isang gabi, naging target ng isang hindi pa kailanman nangyayaring coordinated attack ang lugar na itinuturing ng Russia na huling ligtas na kublihan ng kanilang Black Sea Fleet. Hindi lang ito basta isang uri ng missile or ilang pirasong drone na pinalipad ng hiwa-hiwalay sa himpapawid. Ayon mismo kay President Volodymyr Zelensky, humigit kumulang 15 gawang lokal na weapon systems ng Ukraine ang sabay-sabay na ginamit sa isang solong operasyon laban sa naval base sa Novorossiysk. Ang pinakamahalagang anggulo rito ay hindi lamang ang napakaraming armas na ginamit kundi ang malinaw na mensahe sa likod ng pag-atake. Matapos ilipat ng Russia ang kanilang mga barko mula sa Crimea patungo sa mas malalim na bahagi ng kanilang teritoryo, ipinapakita ng Ukraine na kahit ang distansyang higit 300 kilometro ay hindi na sapat upang protektahan ang Black Sea Fleet. Noong Agosto 12, 2026, opisyal na kinumpirma ni President Zelensky na isinagawa ng Armed Forces ng Ukraine at Security Service ng Ukraine o SBU ang isang malawak at pinagsamang operasyon gamit ang mga cruise missiles, aerial attack drones, at unmanned surface vessels o naval drones laban sa Novorossiysk. Ang Novorossiysk ay isa sa mga pinakamahalagang natitirang military hubs at naval bases ng Russia sa buong rehiyon ng Black Sea. Sa pahayag ni Zelensky, ang matagumpay na kampanyang ito ay isang halimbawa ng tinatawag ng Kyiv na mga long-range sanctions gamit ang sarili nilang mga gawang lokal na armas. Pinasalamatan niya ang mga sundalo at units ng Ukraine para sa kanilang katumpakan, habang binibigyang diin ang mahalagang papel ng mga local engineers, developers, at defense enterprises sa mabilis na pagpapalawak ng strike capabilities ng bansa. Ang pinakakatangi-tanging bahagi ng operasyong ito ay ang opisyal na pahayag ng Ukraine na sa unang pagkakataon ay pinagsama-sama nila ang napakaraming indigenous weapon systems sa isang solong orchestrated strike. Sinabi ni Zelensky na ang mga modernong sistema tulad ng Palyanicha rocket drone, Peklo, BARS, at Long Neptune o R-360 Extended Range Cruise Missile ay sabay-sabay na gumana sa loob ng iisang malaking military campaign. Ang Long Neptune ay may kakayahang umabot mula 300 kilometro hanggang 1,000 kilometro na ginamit para sa mga strategic naval targets, habang ang Palyanicha na may turbojet engine at mababang radar signature ay ginamit laban sa priority ground installations kasabay ng high-speed strike platforms na Peklo at BARS laban sa air defense positions. Ang mga sistemang ito ay malinaw na patunay na ang Kyiv ay masigasig na nagtatayo ng isang independent attack network upang bawasan ang kanilang pagdedepende sa mga permiso ng kanluran. Patanang ang magkumpupatan at tamaman nito ay hindi na nila kailangang maghintay kung papayagan ba sila ng mga foreign allies na gamitin ang mga ibinigay na missiles upang tumama sa malalalim na target sa loob ng teritoryo ng Russia. Bukod sa mga nabanggit na missile systems at long-range strike platforms, nagpadala rin ang Ukraine ng napakaraming aerial attack drones tulad ng Mitch, Firepoint, Ramzai, Sichen, Trust, Karyok, Bobar, Liuti, at Dovbush. Ang mga heavy long-range kamikaze drones na Liuti at Bober ay ginamit para sa saturation strike upang i-overwhelm ang air defense network ng Russia, habang ang Mitch, Firepoint, Ramzai, Sichen, Trust, Karyok, at Dovbush ay nagbigay ng tactical harassment, decoy functions at direktang pag-atake sa mga daungan at fuel depots. Sa ibabaw naman ng karagatan, dalawang uri ng high-speed at low-profile unmanned surface vessels na tinatawag na Sargan at Mamay ang direktang ipinasok sa giyera upang targetin ang waterline hulls ng mga nakadaong na barko at docking piers. Kung ang mga detalyeng ito mula sa Kyiv ay lubos na makukumpirma, ito ay magiging isang malinaw na halimbawa ng pagbabago sa taktika ng Ukraine mula sa mga hiwa-hiwalay na pag-atake patungo sa tinatawag na multi-layered saturation attack, kung saan ang mga aerial drones, cruise missiles at maritime drones ay sabay-sabay na nagpapakawala ng napakalaking pressure sa mga radar, air defense networks, docking piers at mga barkong digmaan ng Russia. Ang pinakapangunahing target ng buong operasyon ay matatagpuan mismo sa loob ng Bay ng Novorossiysk. Ayon kay Zelensky, ang mga verified data na nakuha ng panig ng Ukraine ay nagpapakita na maraming barko ng Black Sea Fleet na nagtatago doon ang direktang tinamaan at napinsala. Espesyal niyang binanggit ang dalawang Project 11356R frigates na Admiral Esen at Admiral Makarov, kasama ang isang malaking landing ship, isang corvette at iba pang mga suportang sasakyang dagat.
Batay sa mga naunang pahayag ng General Staff ng Armed Forces ng Ukraine at ng Security Service ng Ukraine o SBU, apat na pangunahing barko ng Russia ang nagtamo ng iba't ibang antas ng pinsala, kabilang ang dalawang frigates na Admiral Makarov at Admiral Esen, ang Buyan M-class Project 21631 small missile ship at ang Project 22160 Vasily Baikov patrol vessel. Bukod sa apat na pangunahing barkong ito, ang dalawang frigates ay nakumpirmang nagtamo ng pinsala sa kanilang caliber missile launch platforms at radar management systems. Sa kaparehong pahayag ng Ukraine, ang Buyan M at Vasily Baikov naman ay napinsala ang HAL at mga panloob na sistema habang nakadaong sa base. Ang totoong halaga ng mga target na ito ay hindi lamang nasusukat sa dami ng mga barkong natamaan sa daungan. Ang mga Admiral Grigorovich-class frigates tulad ng Admiral Makarov at Admiral Esen ay itinuturing na mga pangunahing frontline warships ng Black Sea Fleet na may kakayahang maglunsad ng mga caliber cruise missiles at magsagawa ng iba't ibang uri NG combat mission. Kung ang pinsalang ipinapahayag ng Ukraine ay napatunayang malalim at malubha, ang Moscow ay mahaharap sa panibagong matinding problema sa pagkukumpuni, pagpapakalat, at pagprotekta sa mga barkong ito na dati nang pinalayas mula sa Crimea. Ang kawalan ng access sa mga functional launch platforms at ang pagkakaroon ng caliber reloading bottleneck dahil ang Sevastopol lamang ang may specialized screens para rito ay magdudulot ng malaking paralyzation at babagal ang turnaround time ng Russia sa paglulunsad ng mga panibagong sea-based missile attacks. Ipinahayag din ng Ukraine na matagumpay nilang tinamaan ang 30N6E engagement radar na kabilang sa isang S-300 air defense battery system. Ang detalyeng ito ay may napakalaking kahalagahan dahil ang isang malaking operasyon laban sa isang fortified naval base ay hindi magiging epektibo kung ang nakapaligid na radar network at air defense systems ay gumagana ng buo at walang sira, at ang pagkawasak ng radar na ito ay nag-alis sa kakayahan ng Russia na mag-track at mag-intercept ng mga papasok na missiles. Bukod sa pagwasak sa radar system na ito, sinabi ng panig ng Ukraine na tinamaan din nila ang isang mobile firing position na nasa Pier number 2, ang iba pang infrastructure sa Piers number 3, 6 at 7, pati na rin ang tunnel portal ng Gruzhovaya Fuel Depot na direktang nagdurugtong sa Shest-Karis Oil Terminal, kung saan ang berth number 1 na ginagamit ng Aframax at Suezmax crude oil tankers ay direktang natamaan din. Ang mga napiling target na ito ay nagpapakita na ang buong kampanya ay hindi lamang ginawa upang makakuha ng mga dramatic na larawan ng nasusunog na barko para sa media at propaganda. Kung ang mga pahayag ng Kyiv ay eksakto at totoo, ang pagpili sa mga target na ito ay naglalayong sirain ang tatlong mahahalagang antas ng kakayahan sa Novorossiysk. Ang mga mismong warships, ang air defense shield na nagpoprotekta sa base, at ang logistics infrastructure na sumusuporta sa pang-araw-araw na operasyon ng fleet. Ang isang naval base ay maaari pang magkaroon ng maraming natitirang barko, ngunit ang kanilang totoong combat value ay babagsak ng husto kung ang mga piers, radar stations, fuel depots at supply lines ay patuloy na nasa ilalim ng banta ng pagkawasak. Merong napaka-espesyal na estratehikong kahalagahan ang Novorossiysk dahil ito ang naging pangunahing bastyon ng Black Sea Fleet matapos pilitin ng Ukraine ang Russia na ilikas ang kanilang mga barko mula sa occupied Crimea. Noong mga unang yugto ng digmaan, ang Sevastopol sa Crimea ang itinuturing na halos hindi mapapalitang sentro ng maritime power ng Russia sa buong Dagat Itim. Ngunit matapos ang sunod-sunod at matagumpay na precision missile strikes at naval drone attacks ng Ukraine, napilitan ang Moscow na i-disperse ang kanilang mga puwersa at ilipat ang malaking bahagi ng kanilang fleet patungo sa Novorossiysk. Dati ay may magandang dahilan ang Russia upang maniwala na mas ligtas ang Novorossiysk kumpara sa Sevastopol. Ang port na ito ay matatagpuan sa mas malalim na bahagi ng opisyal na teritoryo ng Russia at may distansyang higit 300 kilometro mula sa pinaka-frontline ng giyera. Gayunpaman, ang mismong malaking distansyang ito ang dahilan kung bakit naging napakamakabuluhan ang pag-atake noong Agosto 12-12. Nais patunayan ng Ukraine na ang taktika ng Russia na ilayo ang kanilang mga barko ay nagpapahirap lamang sa pag-atake, ngunit hindi ito permanenteng solusyon. Dahil dito, habang patuloy na humahaba ang operational range ng mga gawang lokal na UAVs, cruise missiles at naval drones ng Ukraine, ang mga lugar sa karagatan na itinuturing ng Russia na ganap na ligtas ay patuloy ring kumokontak at lumiliit.
Napipilitan din ng Moscow na isaalang-alang ang paglipat ng fleet sa mas malalayong lugar tulad ng Ochamchire sa Abkhazia. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit hayag na idineklara ni Zelensky na ang fleet ng Russia at ang lahat ng infrastructure na sumusuporta rito ay hindi kailanman magiging ligtas hanggat nagpapatuloy ang digmaan. Ang mensaheng ito ay nagpapakita ng lumalalim na estratehiya ng Kyiv sa halip na simpleng mag-defend lamang laban sa mga pag-atake ng Russia. Nais ng Ukraine na pilitin ang Moscow na gumamit at maglipat ng mas maraming S-300 o S-400 radar units, air defense missiles, escort vessels, at logistical resources mula sa frontline upang protektahan lamang ang sarili nilang teritoryo at mga military bases. Ang epekto ng malaking pag-ataking ito ay hindi lamang nagtapos sa loob ng mga bakod ng military base. Ang mga lokal na awtoridad ng Russia ay napilitang magdeklara ng state of emergency sa buong lungsod ng Novorossiysk matapos ang napakalaking nightly strike. Ayon sa mga ulat ng panig ng Russia, ang mga pampublikong pasilidad at infrastructure ng lungsod ay nagtamo ng malaking pinsala kung saan dalawang pangunahing water mains ang nawasak na nagdulot ng malawak na disruption sa supply ng tubig, habang maraming sunog naman ang sumiklab sa iba't ibang lugar. Isang emergency command center ang agad na itinayo sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Andriy Kravchenko, habang ang mga localized teams ay patuloy na nag-iinspeksyon sa mga sirang gusali at naghahanap ng mga labi ng mga pinalagpak na drones. Ayon naman kay Governor Veniamin Kondratyev ng Krasnodar Krai, hindi bababa sa 3 katao ang nasawi at higit 24 ang nasugatan, habang higit 24 na apartment buildings, isang pangkalahatang paaralan, sports school, at isang college sa Vostochny District ang napinsala, kasabay ng agarang 3% na pagtaas sa pandaigdigang presyo ng wheat futures dahil sa pagparalisa sa dalawang grain export terminals. Sa puntong ito ay lumitaw ang isang napakakapansin-pansing kontradiksyon sa buong sitwasyon. Inilipat ng Russia ang kanilang mga mahahalagang barko sa Novorossiysk upang maiwasan ang mga pag-atake sa Crimea at bawasan ang kanilang vulnerability. Ngunit nang ang mismong lungsod ng Novorossiysk ay napilitang magdeklara ng state of emergency matapos bombahin ng pinagsamang mga missiles, aerial drones at naval drones, nakakuha ang Kyiv ng mas matibay na batayan upang ideklara sa buong mundo na matagumpay nilang pinalalawak ang kanilang no-go zone sa Dagat Itim. Tinutukoy ng Ukraine ang mga ganitong uri ng military operations bilang mga long-range sanctions. Hindi ito isang legal na termino na tumutukoy sa mga economic trade sanctions, kundi isang natatanging paglalarawan ni Zelensky sa paggamit ng Ukraine ng sarili nilang gawang lokal na armas upang direktang tamaan ang mga military at economic assets ng Russia na nagpopondo at nagpapadali sa digmaan. Ayon kay Zelensky, bukod sa mga direktang military targets sa loob ng Novorossiysk Naval Base, ang iba pang mga pasilidad ng Russia na nagbibigay ng financial support sa kanilang military campaign ay kasama rin sa mga pinalalawak na strike operations. Sinabi ni Zelensky na ang mga ganitong ganti ng Ukraine ay direktang resulta ng patuloy na giyera at idiniim niya na ang Russia lamang ang may kakayahang magpatigil nito. Ipinahayag niya na ipagpapatuloy ng Kyiv ang pagpapatupad ng parehong long-range sanctions at medium-range sanctions upang patuloy na magpataw ng lumalaking presyur sa Moscow. Sa ilalim ng ganitong estratehikong diskarte, ang layunin ng Ukraine ay hindi lamang ang sirain ang bawat tangke ng langis, radar system o warships, kundi ang gawing napakamahal at hindi na kayang bayaran ng Russia ang patuloy na pagpapanatili ng kanilang war effort. Ang isang base na natamaan ay maaari pang kumpunihin sa paglipas ng panahon. Ang isang naputol na linya ng tubig ay maaari pang palitan ng bago. Ang isang na-damage na barko ay maaari pang ihila patungo sa dry dock para ayusin. Ngunit kapag ang Russia ay napilitang maglagay ng napakaraming depensa sa napakaraming airfields, fuel depots, ports, military bases, at industrial facilities na matatagpuan sa mas malalalim na bahagi ng kanilang teritoryo, ang dami ng kinakailangang resources para lamang sa depensa ay tataas ng napakatindi. Ito ang tunay na estratehikong halaga na naislikhain ng Ukraine sa pamamagitan ng kanilang mga long-range strike capabilities. Idinagdag pa ni Zelensky na ang mga susunod na strategic priorities ay opisyal nang natalakay kasama ang Defense Minister ng Ukraine, ang Commander-in-Chief ng Armed Forces, ang Commander ng Unmanned Systems Forces at mga kinatawan ng Security Service ng Ukraine. Ipinapakita nito na ang matagumpay na pag-atake sa Novorossiysk ay hindi itinuturing ng Kyiv bilang isang hiwalay o minsang kaganapan lamang,
kundi bilang bahagi ng isang mas malaking long-term development doctrine kung saan ang mga aerial drones, indigenous cruise missiles, naval drones at intelligence capabilities ay mas pinaigting at mas pinag-isa pa. Para sa Ukraine, ang pinakamalaking tagumpay sa operasyong ito ay marahil hindi lamang nasusukat sa kung ilang metrong butas ang natamo ng isang barko ng Russia o kung ilang buwan ang kakailanganin bago ito muling makalayag. Ang mas mataas na halaga ay ang matagumpay na pagpapatunay ng Kyiv na ang kanilang sariling domestic defense industry ay may sapat na kakayahan na bumuo ng isang integrated at multi-layered strike ecosystem. Mula sa Palyanitsa, Peklo at Long Neptune hanggang sa Bober, Liuchi, Mamay at Sargan, ang bawat sistema ay maaaring may kanya-kanyang tiyak na papel, ngunit kapag sabay-sabay na ginamit sa isang solong kampanya, pinipilit nito ang air defense infrastructure ng Russia na humarap sa napakaraming banta mula sa iba't ibang direksyon ng sabay-sabay. Ito rin ay isang napakalaking hakbang patungo sa hinaharap kumpara sa mga naunang yugto ng digmaan kung kailan labis na nakadepende ang Ukraine sa mga long-range weapons na ibinibigay ng mga bansang kanluranin tulad ng ATACMS, Storm Shadow, o Escalp na may mahigpit na political red lines laban sa pag-atake sa teritoryo ng Russia. Kapag ang Kyiv ay may kakayahan ng mag-produce ng sarili nilang mga attack platforms na may lumalawak na operational reach, nagkakaroon sila ng buong strategic sovereignty at ang mga political restrictions at geopolitical limitations na nakatali sa paggamit ng foreign weapons sa loob ng teritoryo ng Russia ay hindi naganap na makakapigil sa kakayahan ng Ukraine na maglunsad ng mga malalalim na pag-atake. Dahil dito, ang Novorossiysk ay naging isang malinaw na simbolo ng mas malaking strategic battle para sa kontrol ng Black Sea. Ang Russia ay napilitan ng umalis mula sa mga vulnerable positions sa Crimea at ilipat ang kanilang mga barko sa silangan. Ang Ukraine naman ay sumagot sa pamamagitan ng pagpapahaba sa abot ng kanilang sariling mga armas. Kung patuloy na itatago ng Moscow ang kanilang mga barko sa mas malalayong bases, napakalaki ng posibilidad na ipagpapatuloy din ng Kyiv ang pagpapalawak sa operational range ng kanilang mga missiles at drones. Ang giyera sa Dagat Itim ay unti-unti nang lumilipat mula sa simpleng tanong na kung kaya ba ng Ukraine na tamaan ang mga barko ng Russia patungo sa isang mas mahirap na tanong para sa Moscow. Saan pa kayang dalhin ng Russia ang mga barkong iyon upang maging ganap na ligtas mula sa abot ng Ukraine? Ang isang malakas na fleet ay hindi lamang nangangailangan ng mga modernong warships, kundi kailangan din nito ng ligtas na mga dungawan, maaasahang air defense shields, sapat na fuel storage facilities, maayos na repair docks, at matatag na supply lines. Ang mga mahahalagang link na ito ang siyang direktang ginagawang target sa kasalukuyang long-range attack strategy ng Kyiv. Kung ang mga pinsalang ipinahayag ng Ukraine sa Novorossiysk ay patuloy na makukumpirma ng mga independent observers, ang operasyon noong Agosto 12 ay maalala hindi lamang dahil sa kahangahangang bilang na 15 weapon systems na sabay-sabay na lumitaw sa isang pag-atake. Marka rin ito ng isang bagong yugto sa kung paano ginagamit ng Ukraine ang sarili nilang teknolohiya upang palawakin ang battlefield sa Dagat Itim, kung saan ang mga lugar na dating itinuturing ng Russia na ligtas na rear base ay naging direktang bahagi na ng active combat zone. Inilayo ng Russia ang kanilang fleet mula sa Crimea upang maghanap ng kaligtasan, ngunit ang sagot ng Ukraine ay napakalinaw, ang distansyang iyon ay hindi na sapat. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at gusto pa ninyong makakita ng malalalim na pagsusuri tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa pandaigdigang geopolitics at military conflicts, paki-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod naming update.